Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Mga kapolitika, ating pag-uusapan dahil hindi di umano naimbitahan si Atisa ng kanilang bayan dito sa Quezon Province para sa taunang Nyug-Nyugan Festival. So alam naman natin kung gaano kaimportante itong isa sa pinakamalaking festival sa Quezon Province, ang Nyug-Nyugan Festival, and then ngayon ay hindi naimbitahan ang nanalo sa Miss Universe Philippines 2025 na si Atisa Manalo, and in fact ay napost niya po ito dito sa kanyang social media account na kung saan siya ay nalulungkot. Pero ating pag-uusapan, ano nga ba ang dahilan or pinaka main reason bakit wala si Atisa dito sa kanilang pagdiriwang. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At marami po ang nagpalitan ng kuro-kuro mga komentary dito sa social media at nagsasabi ito daw ang dahilan kung bakit hindi na naimbitahan itong si Atisa or wala siya sa kanilang pagdiriwang. At ngayon ay nagsalita na rin po ang tourism officer ng kailang bayan dito sa sinasabi ni Atisa na hindi daw siya naimbitahan sa Nyug-Nyugan Festival. So ating titimbangin mga kapolitika base sa mga comment section at mga opinion at ating mga nakalap na impormasyon kung ano nga ba talaga ang dahilan ng hindi pagdalo or hindi di umano naimbitahan itong si Atisa. So babasahin muna natin itong pinost ng IFM Lucena. We really invited her for the homecoming. Medyo nakakalungkot lang po na nag-post pa siya. Ito ang pahayag ni Provincial Tourism Officer Mr. Nesler Louis Almagro matapos mag-post ni Miss Universe Philippines Miss Atisa Manalo sa hindi daw pag-imbitahan ng Quezon Province sa kanya para sa Nyug-Nyugan Festival 2025. Ayon sa live statement mula sa kinatawan ng Quezon Provincial Tourism Office, Mayo pa lamang ay inimbitahan na umano ang kampo ni Atisa para sa kanyang pagbabalik sa lalawigan. Nagkaroon na ng pagpupulong ang bawat kampo hanggang sa dumating sa puntong hindi na umano binalikan ng kampo ni Atisa ang tanggapan mula sa pamahalaang panlalawigan ng Quezon. Gayunpaman, nilinaw ng pamunuan ng Provincial Tourism Office na hindi na kayang maisama pa ang beauty queen sa float parade kung sakaling pumayag ang kampo nito na gaganapin sa August 19, 2025 mula sa Provincial Capitol Compound patungo sa Alcala Sports Complex. So sabi rin dito ni Atisa mga kapolitika, though I wasn't invited to join the festival this year, my love for Quezon remains unchanged. Representing us on the Miss Universe stage will always be my greatest honor. Happy Nyug-Nyugan Festival. So yun po ang post ni Atisa na kung saan ay marami nga ang napareact dito sa kanyang social media at usap-usapan ngayon ito dito sa mga social media pages. So marami ang mga nagko-comment ng sabi nila ay napolitika daw itong si Atisa. Meron ring iba na nagsasabi na gusto daw nilang tipirin ang talent fee ni Atisa, and in fact ay nagpost nga or nag-comment itong si Michael Angelo dito. Sabi niya, simple lang, gusto nilang tipirin si Atisa. Nag-i-expect sila ng libre dahil kababayan, pero nakapaglabas sila ng pera sa napakaraming big stars, kaya di umaasenso mga tao kasi yung kababayan mo mismo ang magbababa sa value mo. So ito yung sa tingin ko comment na nag-stand out dahil alam naman natin ngayon na ang mga beauty queens ay naiimbitahan yan sila sa mga probinsya. So dito alam naman rin natin na napaka-busy rin ni Atisa Manalo, diba? Kabi-kabila rin yung kanyang mga engagement, yung mga invitations niya sa iba't ibang mga probinsya at lalawigan sa ating bansa. Pero hindi rin po natin issue ng politika dahil ang sabi, meron tayong nabasa kasi doon sa isang post na kung saan ay napolitika itong si Atisa dahil yung di ba tumakbo siya noong 2025 midterm election as councilor ng Candelaria, pero umatras itong si Atisa at kahit pa nag-back out itong si Atisa bilang councilor or tumakbo siya bilang councilor dito sa kanilang bayan, ay pinersonal di umano nung nanalo ngayon yung kanyang pag-anib doon sa ibang partido. So sa madaling sabi ay may halong political grudge itong hindi pag-imbita ngayon kay Atisa dito sa kailang pagdiriwang or sa kailang festival. So yun yung unang teorya.
So yung pangalawa naman kung bakit siguro hindi binalikan ng organizer or ni Atisa yung tourism officer ng Quezon ay dahil di umano gusto nila na tipirin or mababa yung ibabayad kay Atisa. So yun yung pangalawang teorya mga kapultiya, kasi sabi dito ng tourism officer ng Quezon ay hindi na sila binalikan ng team ni Atisa Manalo. So baka nawalan din ng interest yung team ni Atisa dito dahil mababa yung talent fee. So meron din namang point yung nag-comment na nakakapag-invite naman sila ng mga malaking artista, pero bakit yung sarili nilang kababayan? Ibig sabihin na kababayan ay libre na lang. So meron pa rin yan mga kapolitika dahil meron rin sigurong mga team na binabayaran si Atisa para dito sa mga paghahanda niya or yung kanya mga preparation. So kinakailangan rin na i-involve yung monetary. At kung sinasabi ng tourism officer na hindi na sila binalikan ng team ni Atisa, at alam naman nating napaka-busy ni Atisa sa kanilang mga kaliwat kanang engagement, sana yung tourism officer na lang ng Quezon ang nag-reach back dito sa team ni Atisa para i-remind na imbitado ang ating beauty queen dito sa kailang festival. Okay? So tayo mga kapolitika ay dito tayo sa side ni Atisa Manalo dahil alam natin na namimiss rin ni Atisa yung pag-join dito sa kailang mga pagdiriwang sa kailang probinsya dahil tubong Quezon nga talaga itong si Atisa Manalo. Samantala, isa pa sa mga nagdagdag ng hinala ng publiko na personal itong si Atisa dahil sa usaping politika ay itong post ng tourism officer ng Quezon Province na kung saan ay ayaw niya daw pumunta sa Thailand. So alam naman natin na sa bansang ito gaganapin ang Miss Universe 2025. So mga kapolitika, hindi natin isinantabi yung ganitong usapin dahil alam natin na sa init ng politics dito sa ating bansa ay hindi may pagkakailan na umaabot na minsan sa personalan yung mga nangyayari. At sa tingin ko, isa sa biktima dito si Atisa Manalo. So gayon pa man ay kahit hindi imbitado itong si Atisa dito sa kanilang pagdiriwang or sa Nyug-Nyugan Festival ay sa tingin ko naman hindi naman yun big deal kay Atisa dahil marami pa namang taon na makasali or maka-join itong si Atisa dito sa isa sa pinakamahalagang festival or pagdiriwang sa kailang bayan, ang Nyug-Nyugan Festival. Okay, so yun mga kapolitika ang aking opinion, aking reaksyon dito sa post ni Atisa na kung saan hindi di umano siya invited dito sa kailang pagdiriwang. So kung kayo po ang tatanungin, ano sa tingin nyo ang reason bakit hindi invited or hindi daw imbitado itong si Atisa dito sa pagdiriwang ng kanilang Nyug-Nyugan Festival 2025? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.